Nang dahil sa gulat ni Mariel sa pangyayari, ay naitulak niya si Liam at sabay sampal na rin sa pisngi ng lalaki. What the? Sambit ni Liam na napahawak na sa pisngi niya dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Mariel sa kanya. Nasamaan niya ng tingin ang babae dahil na rin sa naging reaksyon nito sa hindi naman niya pagkakasadya na paglapat ng labi niya sa labi ng dalaga. Nag-iwas naman agad ng tingin si Mariel kay Liam dahil sa nagawa niya sa lalaki. Hindi nagsorry si Mariel dahil natural reaction naman ang naging kilos niya at yun ang naisip ng dalaga pagkatapos niya makita ang galit sa mata ni Liam sa pagkasampal niya rito. Walang sali-salita ay naglakad na palabas ng kwarto si Liam at isinara ang pintuan ng malakas na nagpaigtad kay Mariel dahil sa lakas ng pagkakasara ng pinto. Kinabukasan, maagang lumabas ng kwarto niya si Liam. Tinungo ang kwarto ng mami niya at kinatok ang pintuan nito. Dahil sa 6:30 pa lamang ng umaga, ay alam niyang sa kwarto pa nito ang mami niya. Pero sigurado siyang gising na ito na sinadya niyang kausapin to doon dahil ayaw niyang may makinig na iba sa pag-uusapan nila mag-ina. Ikaw pala, pasok ka Liam. May kailangan ka ba? Ang aga mo akong katokin, importante ate yung sasabihin mo iho. Bungat ng wika ni Mrs. Moran. Pumasok si Liam sa kwarto ng mami niya at isinara din niya ang pinto pagkapasok niya. Kinausap ng ina upang magpaalam na hindi na muna siya uuwi ng bahay at doon na muna siya sa kondo ng kapatid niyang si Michael manunuluyan. Dahil yun ang sinabi niya sa kapatid nang tawagan niya to. Bakit iho? Dahil ba sa hindi ka komportable na narito si Rebecca? Sa akala mo ba hindi ko yung napapansin? Siya ba ang dahilan kaya sa kondo ka muna ni Michael titira? First time mo tong gagawin, Liam. Tanong sa kanya ng ina, nagtataka sa desisyon ng anak. Ma'am, mas malapit sa opisina ng kondo ni Michael. Don't worry about me, ma'am. I'm okay. Promise. I'll take care of myself. Trust me, ma'am. Wala na akong gagawin ni kakapahama ko kung yan ang inaalala mo. Sagot ni Liam sa ina na ibang idinahilan niya. Bagkos ay parang iniwasan niya pa nga ang pag-usapan nila si Rebecca. Pinakatitigan siya ng ina sa mata. Hay nako, nalang ang mami niya nang humingato na malalim. Fine, pero pupunta ako dun sa kondo at isasama ko si Joycelyn para linisin ang kondo ng kapatid mo at ipagluto ka na rin every other day. Iinitin mo na lang ang pagkain anytime na makaramdam ka ng gutom kapag nasa kondo ka. Huwag ka mag-alala bago ka makauwi doon galing sa opisina. Wala ka ng darat na ibang tao. Okay ba yon? Ang sabi sa kanya ng ina na hindi niya kinontra pa. Dala haba lang usapan nila na alam naman niyang ininsist nito sa kanya. Ang nais kaya tumango na lang si Liam. Tara na sa ibaba at na makapag-breakfast na tayo. Mukhang maaga kang papasok ng opisina ngayon. Mag-aalas 7 pa lamang ay nakapang office attire ka na. Manang-mana ka talaga sa daddy mo, iho. Nakangiting wika ni Mrs. Moran sa anak. Sorry ma'am, hindi na kita masasaluhan sa pag-almusal. Kailangan ko nang umalis at sa opisina na lamang ko magbe-breakfast. Lumapit si Liam sa mami niya at tumalak sa pisngi nito. Ano pa nga bang magagawa ko? Malaki na kayo magkapatid. Hindi ko na kayo marerendahan pa. Ginagawa niyo ang lahat ng maisipan niyo. Hala sige, umalis ka na at baka malate ka pa sa opisina kahit napakaaga pa naman. Malungkot na saad ng ina at sarkastiko pang ani ng ginang sa huli nitong sinabi na hindi na lang pinansin ni Liam. Bye mommy, mag-ingat ka dito ha. Love you mom. Ang sabi ni Liam sa ina nagtatampo pa ata. I love you to anak, ikaw din ingat ka. Nakasilay na ang ngiti sa labi ni Mrs. Moran na maglambing si Liam sa kanya. Samantalang si Mariel naman ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng mga oras na yon dahil sa inabot na siya ng umaga nang dalawin siya ng antok. Hindi kasi mawala sa isip niyang accidental kiss sila ni Liam, kaya kahit anong gawin niyang pikit, hindi siya makatulog agad. Kahit na nga nakainom na siya ng gatas na inihatid sa kanya ni Joycelyn, kasama ang saklay niya na dinala rito nito sa kwarto niya. Nagpasalamat nga siya at hindi na naabutan nito si Liam sa kwarto niya
at hindi rin nakita nito ang paglampi ng labi niya sa labi ng senyorito nito. Inaalala pa ni Mariel ang nakita niyang galit sa mukha ng lalaki bago siya iniwan nito sa kwarto niya dahil sa malakas na sampal na ibinigay niya kay Liam. Naisip niyang mali rin ang pagsampal niya sa lalaki, kaya mas nakadagdag pa sa isipan niya kung paano siya hihingi ng tawad kay Liam kapag nagkaharap ulit sila nito. Hanggang sa inabot na nga siya ng madaling araw sa pag-iisip at nakatulog na nga. Tanghali na nang ipagising si Mariel ni Mrs. Moran. Humingi naman siya ng dispensa sa ginang at sinabi niyang napuyat siya kagabi dahil sa hindi siya makatulog. Naunawaan naman siya nito at inaya na siya mag-lunch kasabay nito. Nagpalingalingan na muna siya na napansin ng senyora. Nasa opisina ng anak ko, Rebecca, kaya komportable ka na. Ani ng ginang sa kanya, kaya napatingin siya rito at tipid siyang ngumiti sa senyora. Tita, may nasabi po ba sa inyo si Sir Liam? Galit po ba siya sa akin? Baka ayaw niya po na narito ako. Aalis na lamang po ako. Kaya ko na naman po maglakad. Hindi na rin po ganun kasakit ang katawan ko. Pati nagagawa ko ng lumakad na walang saklay, kahit mabagal lang. Aniya sa ginang na seryoso naman siyang pinakatitigan. Magtapat ka nga sa akin, Rebecca. May nangyari ba sa inyong hidwaan ng panganay ko? Nasabihan ka ba ni Liam ng masasakit na salita? Kunot na upang tanong sa kanya ni Mrs. Moran na ikinailing ng kanyang ulo. Wala naman pala, pero bakit parang may something sa inyo na di ko maintindihan, iha? May paghihinalang tanong pa ni Mrs. Moran. Sorry po, Tita Donna, kung hindi po ako komportable makasama si Sir Liam. Pero hindi po ibig sabihin nun na may ginawa sa akin ng anak nyo na di maganda. Maayos naman po niya akong pinakitutunguhan. May mga pangyayari lang po kasi na aksidente o di sinasadya na nangyayari sa tuwing nagkakasama kami. Kaya dapat siguro, iwasan na namin ang isa't isa. Hindi lang po kasi isang beses na may maling nagaganap sa tuwing magkakadikit kami ng anak mo, tita. Nakayuko pa niyang saad sa ginang habang napapangiti naman to sa kanya nang di niya nakikita. Papaanong ganap na di sinasadya, iha? Curious na tanong ni Mrs. Moran. Napataas ang ulo si Rebecca at napatingin sa mata ng kausap dahil hindi siya makapagsalita o hindi niya masagot ang tanong sa kanya. Tell me, iha, ano nangyari? Dahil kahit si Liam ay parang gustong umiwas sa'yo. Katunayan, maaga niya akong kinausap upang magpaalam na hindi na muna siya rito uuwi at doon na muna siya sa kondo ng kapatid niyang si Michael. At unang beses ni Liam gagawin ang bagay na yon, kaya malaking pasal sa akin kung bakit. Ani pa ng ginang. Napakakatlabi si Mariel o Rebecca sa nalaman. At muli niyang naitungo ang ulo at humingi uli ng tawad sa mami ni Liam. Sorry po, tita, naitulak at isampal ko po kasi kagabi si Sir Liam dahil sa nahalikan niyo po ako sa labi. Alam ko po na aksidente lang naman, kaya po nangyari yon. Nagulat lang din po ako kaya ko nagawang sampalin siya. Pagtatapat ni Mariel sa ginang. Pasensya na rin po kung dahil sa akin nakapagdesisyon ng ganun si Sir Liam. Aalis na lang po ako dito sa bahay niyo. Wika pa ni Mariel sa ina ni Liam. Hindi ka alis dito sa bahay, iha, hanggat hindi ka pa lubusan na magaling. Kargo na kita magmula nung maaksidente ka ng panganay ko. Hindi kita hayaan na umalis dahil sa kalagayan mo. Baka kung mapaano ka pa sa labas. Mabuti sana kung may mga kamag-anak o kakilala ka na pwede mag-alaga sa'yo. Kaso sa case mo na walang matandaan, mahihirapan ka lang, Rebecca. Huwag mo nang intindihin yun, ha? Nakapag-desisyon ng anak ko at hindi ko rin naman mababago pa yon. Isa pa, kung galit sa yung anak ko, hindi na siya iiwas sa'yo at sigurado ako na sasabihin niya sa akin na paalisin na kita dito. Pero hindi ganun ang ginawa niya, kaya ipanatag mong loob mo, Rebecca. Magpapalipas lang ng ilang araw yon at babalik din sa bahay nitong anak ko. Sigurado akong naguguluhan din ang isipan niya ngayon. Pagpapaintindi pa sa kanya ni Mrs. Moran. Pero napakunot ang noo ni Mariel sa huling binigkas nito na naguguluhan din ang isipan ni Liam. Pagkalabas ni Liam ng kwarto ni Rebecca, ay nagdiretso siya sa loob ng kwarto niya nang haplos-haplos ang pisngi na umupo ng kama at napapailing pang ulo
dahil sa ramdam pa rin niya ang malakas na paglapat ng isang palad sa kanya ng babae. Hindi man niya sadyang halik na iyon, pero may kakaiba siyang naramdaman na madampian niya ang labi ng babae. Nahirapan na nga siyang maalis sa isipan niya ang mukha nito nung aksidenteng makita niyang kabuuan ng katawan ni Rebecca eh. Paano pa kaya ngayon na nahalikan pa niya to? Ano bang nangyayari? Bakit ba sa tuwing madidikit ako sa kanya? Sa tuwing magkakaroon ako ng encounter sa kanya, may mga nangyayari na unusual sa amin na parang magnet na di maiwasan na di ko madikit sa kanya. Ano bang meron sa'yo, Rebecca? Bakit ba nagagawa mong guluhin ang isipan ko? Pagkausap ni Liam sa kanyang sarili. Maganda siya, oo, at aaminin kong attracted ako sa kanya. Pero hindi maaari itong umuusbong na pagkagusto ko sa kanya. Hindi pwede. At si Almira lang ang mamahalin ko, wala ng iba. Sabi pa niya sa sarili. Kinuha ni Liam ang phone niya at tinawagan niyang kapatid. Hello, kuya? Gabing-gabi na napatawag ka. May emergency ba? Tanong sa kanya ni Michael. Wala. Pwede ba akong sa kondo mo muna tumuloy? Nandyan ka naman, kaya doon na muna ako sa kondo mo. Aniya sa kapatid. O, okay naman. Pero bakit naman naisipan mo magstay sa kondo ko? Di naman kalayuan ang bahay natin sa opisina, kuya. Takang tanong sa kanya ng kapatid. Mas malapit sa opisina ang kondo mo. And for the change lang din, gusto ko lang muna mapag-isa. Don't worry, I'm good bro. Gusto ko lang taga na mag-isa na muna, Michael. Idinahilan niya sa kapatid. Bahala ka, Kuya Liam. Basta promise mo na wala kang gagawin ni kakasama ng loob ni Mami, ha? Bili ni Michael sa kanya. I know. Sige na, bye and good night. Thank you. Paalam na ni Liam. Hindi na naman niya hiningi ang passcode ng kondo ng kapatid dahil alam naman nila ang code ng kondo ni Michael. Bukod sa kanya, ay ang mami nila'y alam rin ang passcode ng kondong magmamay-ari nito. Maaga pa lamang, ay kinatok na ni Liam ang pinto ng kwarto ng ina at kinausap to upang ipaalam ang balak niyang pagstay na muna sa kondo ni Michael. Alam niya magtataka ang mami niya at inaasahan na rin niya ang pagtatampo nito. Pero hindi niya naisip ang itanong nito sa kanya tungkol kay Rebecca. Pero hindi na niya binanggit pa sa ina ang tunay na dahilan kung bakit aalis na muna siya sa bahay nila. Hindi naman siya galit sa babae dahil kahit paano naiintindihan naman niya ang naging aksyon nito. Galit siya sa sarili niya dahil parang nagugustuhan pa niya ang pagdikit sa katawan ni Rebecca. Naiinis siya kasi kamamatay lang ni Almira pero may iba na agad siyang nagugustuhan. Hindi pa man siya nakakapagbabang luksa ay parang nagkaka-interes na siya sa ibang babae. Oo nga at gusto niya makapag-move on para kay Almira dahil itong gusto ng namayapang asawa. Pero hindi ibig sabihin nun handa na siya magmahal muli. Isa pang naisip niya ay may amnesia ang babae. Paano kung may sarili na palang pamilya to o kung may karelasyon pala? Wala silang alam sa tunay na pagkatao ni Rebecca, kaya hindi siya maaaring mahulog sa babae na kapukaw ng interes niya. Tahimik lang na nag-iisip si Liam na nakaupo sa kanyang swivel chair sa loob ng opisina niya, na parang wala sa sarili nang katukoy ni Jack ang pintuan ng kanyang opisina. Napatingin si Liam sa pinto at nakita ang kaibigan na nakapasok ang kalahati ng katawan nito at nakadungaw sa kanya. May I come in? Nakangising tanong sa kanya ni Jack. Ano mas hangin na nagdala sa'yo rito, Brad? Sarkastiko ni Liam na sabi na mas ikinalawak ng ngiti ng kaibigan. Wala naman. Sabihin na lang natin na gusto lang kitang dalawin, Brad. Lumapit pa si Jack sa harapan niya at umupo sa okupadong silya na naroon. Bakit narito ka? Alam ba ng asawa mo na narito ka? Seryoso niyang tanong sa kaibigan. Siyempre, alam ni Arlene na narito ako. Actually, kasama ko nga siya eh. Nasa labas. Wait lang, papasukin kong asawa ko. Tumayo ito at naglakad palabas ng pinto. Maya-maya ay pumasok muli ng opisina na nakaakbay pa sa asawa. Napailing ng ulo na lang siya sa ginawa ng kaibigan. Hi Liam! Bati ni Arlene sa kanya. Tumayo si Liam at nilapitan ng asawa ng kaibigan ay yayakapin sana niya nang harangan siya ni Jack.
Walang yakapan. Pwede namang maghain na lang din, Brad. Saad na wika ni Jack. Napangiti siya sa kaibigan. Possessive lang, Jack. Wika ni Liam at bumalik na sa swivel chair niya at naupong muli. Nagmuwestara naman siya na maupo na mag-asawa na ikinasunod ng mga ito. So what brought you here, Mr. and Mrs. Cristobal? Kunwaring formal niyang pagbati sa dalawa. Mag-o-organize kasi si Arlene at si Mommy na foundation next month, Brad. Sa atin, sa Batangas. Panimulang tura ni Jack na sinundan naman agad ni Arlene. Nandito kami para sana kunin kang sponsor ng foundation, Liam. Actually, hindi lang naman ikaw sinabihan ko. Pati na rin sina Colton at Limel na mga kaibigan ni Jack. Para sa mga bata sa ampunan at sa mga elders na rin na sa bahay ng matanda centers. Naisip ko to dahil malapit na rin ang Pasko at bagong taon. Hindi naman masama mag-share tayo, diba? Plano ko rin sana na magpag-graduate at magliliko may ilalagay sa Funds Foundation. You know what I mean, diba, Liam? Mga simpleng bagay o gamit na pwedeng ibenta sa maliit na lang na halaga. Pag-explain pa ni Arlene sa kanya na nakuha naman niya ang nais ipabatid sa kanya nito. Napatango si Liam sa sinabi ng asawa ng kaibigan. Sure, yun lang pala. Akala ko naman kung ano na. Kakausapin ko si Mommy about this. I'm sure na may maibibigay na ilang items si Mommy para sa garage sale na ibinabalak mo, Arlene. Aniya pa kay Arlene na masaya-masaya sa kanyang tinuran na lalo namang nagpa-excite pa lalo sa babae sa naturang charity events na organisa nito. Thank you, Liam. I know na hindi kami nagkamali na lumapit sa'yo dahil may mabuti ka rin puso. By the way, next month pa naman ang date kaya marami pang item para makalikom ng iba pang pwede na isama sa pag-garage sale. Masayang sabi ni Arlene na yumakap pa sa bewang ni Jack na ikinahalik naman ito sa sentido ni Arlene na ikinaalala ni Liam kay Almira. Napansin naman ng kaibigan ang pananahimik ng binata. Okay ka lang, Brad? Nag-aalalang tanong ni Jack na ikinatango ni Liam rito at bahagyang ngumiti na patago lang din ang ginawa ni Jack na nakatingin pa sa mga mata ni Liam. Let's go na, sweetheart. Baka busy si Liam ngayon at marami pang gagawin. Aya ni Jack sa asawa na madali namang naunawaan ni Arlene. Liam, alis na kami. Nagbigay na lang ako ng update sa'yo sa mga susunod na araw, ha? Saad pa ng asawa ng kaibigan. Nilapitan siya ni Jack at tinapik pa ang kanan niyang balikat at saka tuluyan ng lumabas ng opisina niya kasama si Arlene. Napabuntong hininga si Liam at sumandal sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Nakaramdam na naman siya ng kahungkagan o kalungkutan dahil sa pagkamis niya sa babaeng minahal niya ng lubos. Kaya naisip niyang dalawin ang puntod nito sa sementeryo. Ilang oras na biyahe ay nakarating din si Liam sa sementeryo. Inihinto niya ang sasakyan niya malapit lang din sa kung saan nakahimlay ang katawan ni Almira. Huminga muna siya na malalim at saka siya lumabas ng kotse at kinuha sa backseat ang bulaklak na paborito ni Almira na binili niya pa sa flower shop na nadaanan niya kanina sa highway. Nakakailang hakbang pa lamang si Liam at hindi pa siya nakakalapit nang may mamataan siyang 3 babae na nakatalikod sa kanya na nasa harapan ng puntod ng asawa niya na ikipinagtaka niya dahil hindi niya inasahan na makikitang muli ng iniwasan niyang makita na kahit nakatalikod pa to sa kanya ay nakilala na niya kung sinong isa sa 3 nakatayo sa harap ng libingan ng yumao niyang asawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.